Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating bagong episode ng Apologetics at very timely at very beautiful ang topic for today. Kaya po, mga ilang reminders bago magsimula. Number one, when you say hello, pakidagdagan kung saan kayo ngayon, kung saan lugar. If you are in the Philippines, saan city, saan province. If you are abroad, saan bansa, para babatiin po namin kayo. Pangalawa, siyempre, hinihiling ko po na ngayon pala, umpisa, mag-share ninyo. Start a watch party, share in your Facebook page, and then share in Messenger group chat sa lahat po ng ka-ministries ninyo. At baka, I will tell you the topic, baka mayroon kayong kaibigan na pag narinig mo ang topic, sinasabi mo, dapat marinig ito ni ganito. Dahil ang topic natin is, why do we Catholic pray the Rosary? Hindi ba ito ay isang paulit-ulit na dasal tulad po ng binawalan ni Jesus na gawin natin? Saan sa Biblia ang Rosary? Is it inimbento ba ito ng mga papa or sino ba nag-imbentong ito? Nasa Biblia ba ang Rosary? Why don't you pray just from your heart? Bakit kailangan magdasal kay Maria? And all these kind of questions na very common, no? Isa sa mga talagang pangunahing tanong ng mga ibang relihiyon at ibang sekta sa ating mga Katoliko. And this is what we will talk about. The Rosary sa buhay ng simbahang Katoliko. Kaya po, pakishare ngayon mismo itong video na ito, ating live, i-share ninyo agad-agad ngayon mismo para hindi ko kailangan kayo magpaliwanag uli sa inyong mga kaibigan. Hayaan po natin ang ating expert na in-house theologian, si Father Abe, na siya ang magpapaliwanag. Okay, so welcome po natin ang mga viewers. Tingnan natin sino ang nanonood dito. Let me go from the top. Hello po from Japan, si Ana Marie. Good afternoon po. Hello si Imelda, si Lovely Rose, si Ruth, si Rogador, si Rowena. Good afternoon, Neil. Good afternoon, Jenner. Okay. Saan po yung lugar ninyo? Huwag makalimutan. Si Marilu, good afternoon po. Blessed Sunday. Good afternoon, Jessica. Alright. From Riyadh, Saudi Arabia, si Delma. Hello, good afternoon po. From Nabotas, si June. Si Roy from Diliman, Quezon City. Good afternoon po from Qatar, si Jessica. Good afternoon from Central, Quezon City, si Randy. Wow! Sa loob o sa labas, Randy? Yes. Alright. Si Hener from Quezon City, si Lily from Antipolo. Alright. From Dasma City, Cavite, si Joe Estrella. Good afternoon po from Camarin, si Mercedita. Alright. Si Cleofe, good afternoon from Albay. From Barcelona, Spain, si Rose. Good afternoon po. From Imus, Cavite, si Senga. Good afternoon po. From Connecticut, USA, si Agnes. Good afternoon po. San Jose del Monte, Cynthia. Yan. Quezon City, si Edith. Good afternoon po. From Marikina, si Beatrice. From Bulacan, si Banji. From Pangasinan, si Christian. Good afternoon po. From Tacurong City. Saan po yung Tacurong City? Mindanao, no? Or saan ba? Samar, Leyte, I think. I see. From Rome, Italy, si Emily. Yan. From Muntinlupa, si Benis. Good afternoon po. From Abra, si Vicky. From Bicol, si Luningning. Sultan Kudarat. I see. Alright. Si Luisito, good afternoon po. From Safwa, that sounds somewhere in the Middle East. Si Trecia. San Pedro Laguna, si Leonardo. From New Jersey, USA, si Hill. From Australia, si Paz. From Angono, Rizal, si Helen. Good afternoon po sa inyo lahat. Share pa more, share pa. Si
Maria Lina from STJMC Community OCTC House of Prayer, New Manila. Alright. From Quebec, si RD. From Bacoor, Cavite, si Virginia. Alright. From Valenzuela, si John. From Los Baños, Laguna, si Sally. Okay, salamat. From Cebu, ayan. SEBU, Father. Alright. From Kingdom of Saudi Arabia, si Tricia. Alright, good afternoon po. From California, si Emma. Alright, thank you very much. And we have a couple of greetings, Brother Edwin, bago magsimula po. Bago po tayo magsimula, Father, hindi po dapat natin ito kalimutan. Hindi pwede mawala yan. Hindi po pwede mawala. We would like to greet happy birthday to our beloved Bishop Robbie Gaa. Yan, happy Happy birthday birthday po, po, Bishop. Brother Bishop. Opo, sana po ma-approve na po ang CFD Novaliches. Bishop Gaa. And ganun din po, binabati din po namin yung tinatawag po namin dito sa Cristong Hari Parish na Mother of Education. Si Dr. Tynes po, palagi niya po kami tinutulungan sa programs po namin sa Education Ministry. And marami na po siyang nahanap ng mga foster parents, Father, na magdo-donate po sa mga student natin until they graduated. Yeah, happy birthday, Dr. Tynes. Alright. Birthday, Bishop Rob. And so we include them and all your intentions in our opening prayer as we pray our 3 o'clock prayer. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin tuwing ikatlo ng hapon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay pumanaw para sa mga kapwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na tumami mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na tumami mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na dugo at tubig na tumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon pinakaloob niyo po sa amin at muli niyo po kami pinagtipon-tipon sa hapong ito upang iproklama po ang kagandahan ng pananampalataya ng Panginoon. Bago po sumapit ang kapistahan ng Santissima Rosario, Panginoon, hinihiling po namin na maliwanagan po at maipaliwanag po ang aral ng Iglesia patungkol po sa Holy Rosary. Panginoon, hinihiling din po namin ang iyong malabathalang awa sa panahon po na ito. Maawa po kayong Panginoon. Bigyan niyo po ng kagalingan ng mga may sakit, kaginhawaan ng mga hihirapan, at pag-asa po ang mga nagdarako. Kayo po ang higit namin kailangan sa panahon po ito. O Espiritu ng karunungan, kaalaman, at pangunawa, hinihiling namin ang iyong inspirasyon upang maging matagumpay ang misyon ito. Ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hey, magandang hapon sa inyo lahat. Good afternoon, Good Edwin. afternoon po. Good afternoon, Father. Good afternoon po. Meron po tayong mga questions tungkol sa nakaraan topic, yung dogma ng Assumption of our Blessed Mother na dumating after ng cut time ng ating program, no? So, gusto naming bigyan kasagutan itong mga humabol na tanong bago pumunta sa topic ng Rosary. So, you have another around 5 minutes to 10 minutes to share ito bago magsimula talaga yung proper about the Rosary. So, anong mga questions na humabol? Okay, so ito po yung mga pahabol na tanong ng ating mga faithful na taga-subaybay. So, Father Abe, ito po yung kanilang unang tanong. Ask ko lang po, saan po kaya namatay ang mahal na Inang Maria? Sa Ephesus po ba o sa Jerusalem? Ito po ay katanungan ni Brother Edgar Macalina. Okay, at ayon po sa
mga ilang sinulat ng ating mga fathers of the church, no, base sa history ng ating simbahan, no, pagkatapos mapako ang Panginoon Jesucristo at umakyat sa langit, no, isinama siya ni Saint John sa Ephesus at doon sila nanirahan at nangaral sa Ephesus, no, kasi si Saint John the Apostle, kaya nga naging matibay ang Santa Iglesia sa Ephesus. Subalit noong dumating na kinakailangan nilang bumalik sa Jerusalem for the Council of Jerusalem, no, ay isinama din muli pabalik ni Saint John, no, sa Jerusalem ang mahal na Birheng Maria. And around that time, no, at sinasabi na ang mahal na Birhen, no, ay pumanaw, no, at ang kanyang katawan ay iniakyat ng Panginoon, no, siya ay iniakyat ng Panginoon, no, sa kalangitan, katawan at kaluluwa. Okay. So kaya dahil diyan, no, mayroong simbahan sa mga nakapunta na ng Jerusalem, may Church of Dormition of the Blessed Virgin Mary, no, at meron pang marble statue, no, depicting the Blessed Virgin Mary na nakahimlay, no. Pero alam naman natin na yung kanyang katawan wala sa Jerusalem sapagkat ito ay iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa. So, thank you po, Father. Another question po. Kung nag-intercede si Mama Mary sa isang tao with a message like pray the rosary every day, have faith in God, trust Him and don't worry, is it possible na gusto niya pong magtayo ng isang simbahan sa lugar po na iyon? Ito po ay tanong ng ating head of the Faith Information Ministry here in Crisong Hari Parish, si Tita Rufina po. Hindi naman automatic na porkit ang mahal na Birhen nag-request na magdasal ng rosaryo, no, sa isang lugar, o dili kaya ay magkaroon siya ng apparition doon, it doesn't necessarily mean na magpapatayo kagad ng simbahan doon. May mga cases na kagaya sa Lourdes na talagang sinabihan ng mahal na Birhen, si Santa Bernardita, go to your parish priest and tell him, I want a chapel to be built here. And the parish priest told Saint Bernard, tell that lady that we are so poor. Lourdes is a very poor place. Please tell her to send money, to send the fund necessary for that. And the Blessed Virgin Mary, when she received the message, she smiled. No, and she told Saint Bernadette, tell Monsieur le Curé that the funds will be coming. And indeed, the people came and they built a basilica. Pero makikita mo dun yung respect ni Mama Mary. First, sa parish priest. Kaya si Mama Mary ay miyembro ng simbahan, kaya nga sa Second Vatican Council, yung Mariology nilagay doon sa dogmatic constitution in the church. Kasi siya ang number one believer ni Jesus, siya rin ang number one member of the church. At kay Saint Juan Diego naman, say, bring these flowers to the bishop. No, ganon. So doon naman sa history naman ng Santa Maria Maggiore, Saint Mary Major sa Rome, sa Pope naman na naginip ang Pope na merong isa nagpakita sa kanya si Mama Mary, tapos yung isang buong lugar covered with snow. Kaya Our Lady of Snow ang nakalagay doon. At sabi ni Mama Mary, I want a church to be built here. At inutos ng Santo Papa na magkaroon ng Basilica of Saint Mary Major. So may lugar na humihingi mismo ang mahal na. May mga lugar na hindi siya humihingi. Hindi naman, pero dahil alam natin na pakita ang mahal na Birhen doon, siyempre, dahil maraming tao nagpupunta, magpapatayo tayo ng simbahan to accommodate the pilgrims. Pero ang magdedesisyon pa rin noon is the bishop or the pope, no? Depending on the situation. Si Mama Mary ay hindi pakialamera sa leadership ng simbahan. She is always very obedient. Kahit basahin natin yung Acts of the Apostles, nandoon siya. Pero hindi niya pinakialaman sila Saint Peter, ikaw Peter, matigas ang ulo mo, ganito dapat. Ikaw Paul, dapat ganito. She was always silent and prayerful presence. Prayerful intercessor. Wow. Thank you for that answer, Father. Another question po. Hindi ko na po papangalanan yung tinutukoy. Father, merong Catholic Charismatic Community sa amin na yung iba ay sinasapian daw ni Mama Mary at mga angels.
Ano po ang pananaw ng simbahan tungkol po dito na founder po ay isang pari na huwag na lamang po natin Okay. Marahil o tinayo yan ng Father, ang purpose niya is a charismatic group which is good. Okay. Pero ito po ang ating tandaan, pag binasa natin yung banal na kasulatan, ang sumasabi lang ay demonyo. Pero ang Diyos Ama, yung Holy Spirit, hindi niya sinapian si Mama Mary. She was overshadowed by the Holy Spirit without possessing Mary. Kasi yung pag sinabi mong possession, sasapi sa iyo yung isang espiritu at kukulin niya ang katawan mo. Na walang freedom mo. And hindi ganyan Diyos, di ba? Hindi siya nako-communicate na taking over our freedom. Yes. Hindi. Ang Panginoong Diyos, sila Saint Peter, sila Saint Paul, sila Saint Mary Magdalene, hindi sila sinapian ng mahal na Birhen o ng Panginoong Jesucristo. Nandyan pa rin yung kanilang freedom and will at yun ay iniaalay nila ng pusa sa Panginoon. Yes. So ang duty kasi ng Panginoon, binigyan tayo ng kalayaan, pinoprotektahan niya ang ating kalayaan. Ang gusto niya, ialay natin ang puso natin sa Kanya. Hindi yung lulukuban niya, kukontrolin yung ating katawan, lalapastanganin niya yung kalayaan na binigay niya sa atin. Parehas may katawan. Si Mama Mary, kasasabi natin na iniakyat sa langit ang kanyang katawan at ang Panginoong Jesus muling nabuhay. So hindi nila kailangan kumiram ng katawan ng iba. Yes. Kaya kung nagpapakita sila, may kausap yung visionary, pwede, may kausap. So yung mensahe ko, sasabihin ko kay Father Aves, sabihin niyo sa mundo. Yun ay pwede. Pero yung pasukin yung katawan niya, yun, that's yung mga demonyo lang gumagawa. Yes. Kaya dapat tayo mag-ingat. Kasi maraming makakulto na nagkiklaim, sinasapian ako ng Nazareno, sinasapian ng Santo Niño. Tapos lumiliit po yung boses ko. Oo. Meron na sa Pampanga, nung kami seminarista pa lang, nagbiiba yung boses, lumiliit. Gusto ko manok, pinakain na itong baba. Kumakain ng manok. Tapos later naloko sila, yung mga pera nila tinagay. Okay, so maraming makakulto na ganyan. Sabi nila, naku, banal na banal yan. Kasi sinasapian siya ng Holy Trinity ng Nazarene. That's very dangerous. It's impossible. Hindi gagawa ng Diyos yan. Yes. And it's against our belief. And remember, si Satan is a master of disguise. No? So, kaya niyang ipakita ang sarili niya bilang Mama Mary, bilang Jesus, bilang Santo Niño. But we just don't believe pag may sinapian. And definitely we don't promote yung mga ganyang bagay kasi hindi po naayon sa ating pananampalataya. Yes. So we must be very careful and vigilant. So Father, another question. This is not really related to the topic, but I think we should answer this. What will be the fate of those who founded their own sects and denominations? Well, unang-una sa lahat, kasi yan ang tendency minsan natin mga Katoliko na ng lahat ng tao. Gusto nating malaman kung sino yung maliligtas. Ang goal ng simbahan, hindi malaman kung sino yung maliligtas dahil isa lang ang Savior, si Jesus ang eternal judge. The Lord will be the one to announce later on, who will be saved. Pero yung case sa kagaya nila Mama Mary, nila Saint Joseph, Bible na mismo nagsasabi ng mga banal na tao sila, faithful sa Diyos. Pero on our part ngayon, huwag tayong magmagalin. On our part, ang duty ng simbahan, magdasal para lahat ng tao maligtas. Hindi lang natin sinasabi, nagdadasal tayo, Katoliko lang maliligtas. No, we are praying for everybody. We are praying na gusto natin lahat ng mga kapatid natin maligtas. Ngayon, alam naman natin na pag nagtayo ka ng sarili mong relihiyon, yan ay kalapastanganan sa Panginoong Jesucristo. Para may mga rapist, kalapastanganan ng mga rape sa Panginoon kasi we are degrading and abusing the dignity of the human person. Ganon din ang pagpatay, masama ang pumatay. Pero ganun pa man, yung pagtatayo ng sariling religion, paglapastangan yan sa Panginoon na nagtayo ng one and only church. Okay, and so dahil yan meron siyang sin of nung heresy, schism or schism, o maaaring kasama na rito yung apostasy, kung
kung tinatalikuran niya yung Santa Iglesia. No, pero alam natin, yun ay malaking kasalanan tagpa sa Panginoon. But at the same time, kung siya ay maliligtas o pupunta ng impyerno, it's up to the Lord. Pero ang mahalaga lang doon, we pray for their conversion. We pray for their conversion. And hopefully in the Lord in His love and mercy, no, will be able to will forgive these souls, no, despite their sins. Ito po yung sinasabi natin, let's not fight them fire by fire. Kung meron naman po silang pinopromote ng mga heresy, let's teach them with charity and love. Kaya nga po tayo nag-aaral ng apologetics po, di ba? And most importantly, let us pray for them, for their conversion. At saka, nais ko lang idagdag ay yung purpose ng excommunication. Ang simbahan po ay nag-excommunicate after thorough process, no, and studies and dialogue with the person concerned. At ang purpose sa excommunication, hindi para i-condemn ang kanyang kaluluwa sa impyerno, kung hindi para makabumalik siya, makita niya yung kanyang pagkakamali at bumalik siya sa community, sa community of the believers, community of faith natin. Okay, so yun ang goal. Hindi yung, ay naku yan, sinumpa, sila Luther, sila ganyan, impyerno ang punta nila. The church doesn't say that. The church doesn't say that. Wala sa natang ecumenical movement kung ganun po yung panahon. Exactly. Well, Father, let me ask the question of 1 million na talagang tinatanong ng paulit-ulit. Ito isa sa mga paulit-ulit talaga na tinatanong. Bakit nagro-rosary ang mga Katoliko? Di ba sinabi ng Panginoon na bawal magdasal ng paulit-ulit? Okay. More or less, ganyan dumarating ang question na yan sa ating lahat mula sa bibig ng mga kaibigan natin ng taga-ibang relihiyon or narinig ng tanong sa iba at bilang Katoliko, hindi nila alam kung paano, how to answer. So, did the Lord forgive us to pray ng paulit-ulit? Okay, unang-una po sa lahat, Brother Edwin, may I invite you to read for us Matthew chapter 6 verse 7. Ito po ang ating mababasa sa Mateo 6:7. At sa panalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita, ay didinggin sila. Okay. Unang-una po, dapat natin himay-himayin yung talatang yan na laging pinambabato sa atin. Una, dapat huwag magdadasal, huwag mananalangin ng walang kabuluhan. May adjective yan. Oo, dapat kinakailangan yung laging kinakalimutan banggitin yan. Oo. Pero yun ang punto ng talata na yan eh. Yes, vain repetitions. Oo, yung walang kabuluhan. Yung nonsense. Ikalawa, yung nonsense na paulit-ulit. Tulad ng mga hentil, tulad ng mga pagano sa maraming translations ng modern language naman. Tulad ng mga pagano. Alam po ninyo mga kapatid, walang pagan religion, Roman paganism, Greek paganism, Egyptian paganism, Aztec paganism, Filipino paganism, bago dumating ang mga Kastila dito, walang pagan na nagdadasal ng Our Father at Hail Mary. Wala. At Rosary, wala. Sad to say. Brother, may kilala Wala. Wala rin po kilala eh. Diba? Sabihin ninyo sa amin, ano ang katibayan ninyo na yung mga pagano nung araw ay nagdasal ng rosary, nagdasal ng Ama namin, Aba Ginong Maria, Luwalhati, etc. Wala po. So kaya ang atin pong, ang rosary mga kapatid, is a biblical prayer. Yes. Ito ay pagdadasal na inuulit natin ang proclamation of salvation. Right. So, unang-una dyan, syempre, yung I believe in God, sumasampalataya ko sa isang Diyos. Yan ay in continuity doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Natandaan mo, Israel, ang ating Diyos ay iisang Panginoon lamang. Kaya sabi natin, I believe in one God, the Father Almighty,
and in the Lord Jesus Christ, and in the Holy Spirit. At ulitin, di ba? Sinabi ng Diyos, at ulitin yan. Sa mga Yes. anak, at ulitin mo, Yeah, papasok, before you paglabas. Oo. Listen, Israel, you have to repeat and repeat and Yeah. repeat that prayer. No? Yes. So kaya yung bagay na yan, inuulit. Ikalawa po mga kapatid, eto pong dasal natin na Hail Mary. Hindi yan dasal patungkol kay Maria. Yan ay reflection ng salita ng Diyos na pinagkaloob ng Diyos Ama sa mahal na Birhen Maria to announce the coming of the Messiah through the angel Gabriel. Mhm. Kaya ang tawag yan sa dasal na yan ay angelic salutation. Mhm. Na galing sa tunay na anghel. Hindi po peking anghel ang pinanggalingan dyan kasi marami nagkiklaim na mga anghel sila. Makikita sa Bible, di ba? Yes. Gospel of Luke, Kaya you have- himay-himayin po natin yan. Pero higit po sa dasal na paulit-ulit. Baka po hindi nila bago alam. maghimay-himayin natin yung rosary mismo, Father, Yeah. let me ask another question na may karugtong ng paulit-ulit is, why don't we just pray from the heart? Bakit may sa ulo ang mga prayers? Well, dahil biblically, ang mga anak ng Diyos ay hindi nag-iimbento ng panalangin basta-basta. But they are only reciting primarily the prayers that had been given to them by the prophets and by the Na apostles sinaulo. already. Halimbawa, dito po sa Salmo 136, pakibasa Brother Edwin. Kasi po yung sa lumang tipan, pag ikaw ay sumamba sa templo, ang nire-recite na doon araw at gabi ay ang mga salmo ni Haring David, the Psalms of David. Oo. Oo. Yeah, pakibasa Brother Edwin. Babala ko lang po yung mga taga-subaybayan. Ito po ay paulit-ulit. Sige po, basahin po natin ang Salmo 136. O mga pagsalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. O mga pasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. O mga pasalamat kayo sa Panginoon ng mga Panginoon, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Okay, ang English po Ulit-ulit niya, yan. Two pages yan. yes, oo. Napakahaba po niya. Oo. For His love endures Yes, forever. yes. For His love endures They Hindi lang- repeat, not only repeat, but repeat by heart. Yes. But Father, I something that touched me when a Christian say you should not pray by memory but only by heart. It touched me the ignorance of the Scripture, no? Because Yes. Jesus died on the cross praying a psalm, no? Eloi, Eloi, lema sabachthani. That's a Yes. psalm. That's a Yes. psalm. So he was dying and he was praying using yung nais sa ulo na salmo. And the prayer of Jesus was a prayer of repeating the psalm. That was the prayer of Israel. They memorize the psalms and they repeat and repeat, no? And this is so beautiful because this is a scripture. It's praying using the scripture. Yes, no? that's very true, Father. Okay. At ngayon po ay kahit sa langit, Mhm. ang mga anghel at mga banal nagdadasal ng paulit-ulit. Yeah. Kaya baka hindi nila alam. Santo, Santo, Yes, Santo. kitang alam din, Father. Pakibasa, Oo. Brother, in Revelation chapter 4, verse 8. Okay. Ito po ang mababasa natin sa Apokalipsis 4:8. At ang apat na nilalang na buhay na may anim na bakbak bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang pahinga, araw at gabi na nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at siyang darating. Okay. Paulit-ulit araw at gabi. Araw at gabi. Para Hindi sila mapagpalaran ng kayo, panalangin, para kayong no? mga pagano, paulit-ulit na lang kayo, Oo. tigilan nyo yan, tigilan nyo po. No, hindi po ganun. Walang kabuluhan is the secret. Yes. At parang pagano, no? Walang kabuluhan. Kasi you can also pray na walang kabuluhan. If you are totally distracted at you are not even thinking, that's a problem. So when you pray, kailangan mag-focus yan, no?
But when we pray, we put our heart. So, pag nilagay mo yung puso sa ginagawa, hindi yung walang kabuluhan. Ito, tanong mo kung sino man nagro-rosaryo, alam niya na hindi naman walang kabuluhan. You pray with a lot of intentions, with a lot of connection, no? And then, yung mga pagano, they pray not to God, sa mga Diyos-Diyosan, no? Yes. So, I think that's the big problem. Okay, Father, you were saying the biblical parts of the rosary, no? So, yung Our Father, of course, taught by the Lord. Yes. Yung Hail Mary. Ang Our Father po ay mababasa natin dito sa Matthew chapter 6 din, verse 9 to 13. Okay. So kaya yung pagdinasal natin ng 5 times yung Our Father sa Rosary, hindi yan walang kabuluhang paulit-ulit kung hindi pinoproklama natin at tinatanim natin sa ating puso yung panalangin na tinuro ng Panginoong Hesus sa atin. Kasi kahit na maganda yung mga panalangin inimbento ni pastor o inimbento natin sa ating sarili, invento lang natin yun. Yes. Pero yung tinuro na dasal ng Panginoong Hesus, yan ay perfect prayer. So kaya dahil dyan, ay napakahalaga nito. At bago po tayo dumating dun sa Aba Ginoong Maria, huwag po natin kalilimutan mga kapatid, actually, yung akusasyon sa atin na tayo ay nagdadasal ng paulit-ulit, in fact, ginagawa po naman yan ang lahat sa atin, kahit yung mga kapatid natin hindi Katoliko. Kasi ako nung high school, umattend ako ng Born Again Fellowship. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Paulit-ulit. At may makakanta pa silang alive, alive, alive forevermore. Yes. By Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. Paulit-ulit. Meron din po akong kamag-anak na kapatid nating Iglesia ni Cristo. Opo. Inimbitahan din nila ako dun sa kanilang pagsamba. At Opo, meron silang, siya nga po, paulit-ulit yun. Yes. Kaya lahat po tayo, may dasal na paulit-ulit. Yes. Humanly speaking, you have to realize kung gaano kahalaga ito. It's normal yon. Pagkagising mo, hindi mo sinabi sa mama mo, ngayon, good morning, bukas, para hindi maulit, good afternoon, then 8 in the morning, then the following day, sabihin, magandang tanghali, binibini. Hindi ho, inuulit every morning, good morning. Kasi these are things of the heart. Pag yung mag-asawa ay nakikis, then I love you. Kaya paulit-ulit yan. Dahil may mga bagay na paulit-ulit nating sinasabi, no? And I think we have to realize the value of repeating. The value of repeating ay mahalaga po yun. Kaya tinitrain natin yung mga couples, don't forget to tell each other thank you. Kahit sanay kayo sa isa't isa. Don't forget to tell your wife, I love you, kahit 25 years kayong kasal. Kasi oras na nakalimutang ulitin yung mga bagay na mahalaga, lumalamig ang relasyon. And I think with the Lord is the same, no? Yes. Kaya nga po lahat ng mga love songs, paulit-ulit ang refrain. Because it is an expression of love. Yes. Kaya kapag hindi po paulit-ulit ang ating pagpapahayag ng pananalangin, ibig sabihin kulang sa pag-ibig ang inyong panalangin. Hindi po malalim yan, hindi nagbubukal sa puso. Okay. Kaya higil po naman sa Aba Ginoong Maria, ayan po ay galing sa banal na kasulatan din. May maraming narahil, itatanong nila, bakit Ginoo? Di ba? Yes. Oo. Babae si Maria, yun pong salitang Ginoo, yan ay ginagamit sa babaeng marangal, sa ladies, way back during the 19th or 16th to 17th century Tagalog. Okay. So kaya dahil dyan, yan ay ginawa, hindi panahon natin ngayon, hindi modern Filipino, kung hindi old Tagalog English. Kaya kahit na yung sulat ni Rizal sa mga babaeng taga-Malolos, sa mga ginoong taga-Malolos. Yan. So kaya dahil yan, palalimin po natin yung ating kaalaman
ng history ng Tagalog language. Okay, yun po salitang Aba Ginoong Maria, Hail Mary, full of grace. Yan po ay galing sa Luke chapter 1 verse 28. Okay. So, Old English din po yan, no, galing sa pinakamatandang English Bible na Douay Rhym version, Douay Rhym Bible, na 4 years older than the King James version ng mga Protestants. Okay. At sinasabi doon, Hail, full of grace, the Lord is with you. Kasi yung salita po, full of grace, ay kekaritomene. Isabi, you are the one perfected or filled with many grace. Yung salitang many, dyan nagmula sa Greek, dyan nagmula yung word na many. Yung charis, karito. Ibig sabihin, you are a person given with so many grace. Okay. Yung charis, it means grace, gracia. Okay. At yun naman pong the Lord be with you. Ang Panginoon ay sumasa iyo. No, yan po naman ay bahagi din ng Luke chapter 1 verse 28. Ang second part, no, ito naman po pinagpala ka sa lahat ng babae at pinagpala naman nasa iyong sinapupunan na si Jesus. Yan ay nasa Luke chapter 1 verse 42. Okay. Kasi Santa Maria, ina ng Diyos, nandun naman yung salitang ina ng Diyos, ina ng aking Panginoon. Dahil si Kristo ay Diyos. Yan naman ay mababasa natin dito sa Luke chapter 1 verse 43, sabi ni Santa Elizabeth, sino ako para dalawin ng ina ng aking Panginoon? Para sa mga Hudyo, ang Panginoon ay ang iisang Diyos, yun ng Deuteronomy chapter 6 verse 4. So kaya lahat yan, piece by piece, ay nasa banal na kasulatan. Yun naman pong bandang huli na pray for us sinners now and at the hour of our death. Yan ay nakabase sa utos ni San Pablo na lahat na Kristiyano ay dapat manalangin para sa isa't isa. So we are requesting Mary to pray for us because she is the mother of the Lord. Yan po ay nakabase sa 1 Timothy no chapter 2 verse 1. At doon din sa John chapter 2 na si Mama Mary ay pinagdasal yung mga naubusan ng alak. Siyempre, kung tayo hindi naman naubusan ng alak pero may sakit, diba, may kamag-anak ka may sakit na cancer, mas ipagdarasal ni Mama Mary yun. Sasabihin naman, bakit nyo ipagdarasal? Patay na yung Maria na yan. Oops. Huwag natin kalilimutan ng John 3:16 na memoryado ninyo at memoryado natin lahat. No? For God so loved the world that He gave His only Son, so that all those who believe in Him will not perish but will have life everlasting. Mama Mary believed in Jesus. Sabi nga ni Santa Elizabeth, mapalad ka sa Luke 1:45 sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. So kaya si Mama Mary is a woman of faith, of great faith. Kaya buhay ang mahal na Birhen. Oo. Kasi marami ng tao sabi, kami ligtas na kami. Talaga, ligtas na kayo. Ang galing nyo naman. Kayo ligtas, si Maria, hindi. Na nakasulat sa Biblia, nanalig siya. Kayo, hindi kayo nakasulat sa Biblia, nanalig kayo. Hindi namin alam kung peke ang faith ninyo o hindi. Di ba? Si Jesus na nakakaalam kung fake yun o hindi. O di ba? Pero si Mama Mary, sure tayo na Holy Spirit, si Santa Elizabeth, tapuspos ng Espiritu Santo, nagtitestify that she believed in Jesus. She was chosen by Jesus, honored by the true angel. Kaya tayo nakikinig tayo sa mga tunay na anghel, hindi po sa mga peking anghel. Okay, kaya dahil dyan, yung glory. Yung glory yan po ay mula sa Matthew chapter 28 verse 19. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. At lahat ng mga sulat ni San Pablo, lagi niyang inuumpisahan sa proclamation ng Holy Trinity. Kagaya po dito sa kanyang sulat sa mga taga Corinto, no? Ganito yung kanyang sinasabi, sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Okay, so ibig sabihin, yung prayer ni Saint Paul
is always Trinitarian. Kasi we were baptized in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit based on command ni Jesus sa Great Commission ng Matthew 28 verse 19. Well, siguro sakto dumating yung tanong ni Marilena Verano. After seeing yung laman ng rosary, what we pray, what we say, the Our Father, the Hail Mary, the glory is in the Bible. The question is, ano pong origin ng rosary? How it started? How did it became from prayers that are in the scripture into a prayer with beads, with 5 mysteries that we pray? Sabihin natin, who invented the rosary? Okay, unang-una po sa lahat, yung salitang rosaryo, no? Na Spanish ang pinagmulan, hindi Tagalog, kundi Spanish ang pinagmulan yan. Yes. Nagmula yan sa Latin na rosarum, ibig sabihin roses. Roses. No, yan ay kinuha mula po sa Book of Cantic of Ecclesiastes, no? Chapter 50 verse 7. Okay. At ganito po yung ating word. In Latin po ito, no? Kasi Latin ang pinagmulan ng nasa Latin Bible, kinuha yung word na rosarum, no? Na in Latin, na naging root word naman ng rosaryo. No? Naging rosaryo natin sa Tagalog. Okay. Sabi po dito, quasi arcus refulgens, inter nebulas gloriae, et quasi flos rosarum in diemus vernis, et quasi lilia que sunt in transitum aquae. Okay, ano po yan sa wikang Tagalog? No, ganito po yung ating mababasa, no, diyan sa banal na kasulatan. Okay? At Ecclesiastico chapter 50 verse 7, no, at 8. Katulad ay araw na sumisinag sa templo ng kataas-taasan at bahagharing nakabalantok sa harap ng maningning na ulap, wari rosas na bagong bukad pagkapatak ng ulan. Okay. So, siya daw ay tulad ng rosas na bagong bukad. So, alam naman natin, ang sabi sa Luke chapter 1 verse 28, no, sa Protestant Bible, matuwa ka, rejoice, highly favored of God, you are the beloved of God. Sa ang Biblia, sa Tagalog, sabi niya, matuwa ka, ikaw na totoong pinakamamahal. So ang tema niya, ang Diyos ay nagpadala ng anghel kay Maria na parang manliligaw, nag-aalay ng bouquet of graces. Nasabing ganyan, sumasa iyo ang Panginoon. No, ikaw ang pinagpalang babae. No, you are the chosen lady. Okay, so kaya si Maria, no, ay tulad ng isang rosa sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Dahil siya ang minahal ng Diyos at pinili ng Diyos para maging ina ng Mesiyas, ang pinakangakong birhen sa Isaiah chapter 7 verse 14. Kabisado na yan, Oo. Ngayon, ayon sa ating pananampalataya, syempre nung umakyat sa langit ang mahal na birhen, ang Panginoong Hesukristo, naiwan pa ang mahal na birhen. In the history of the church, when the Virgin Mary was still alive, people were coming to her, offering her roses. At they were reciting to her, reminding her, Hail, full of grace, Hail, highly favored of God. No, in Greek, they were saying, Kyrie ke karitomene. It became the same. Inulit yung pagbati ng anghel. Inuulit nila. At inoffer ng bulaklak, tulad po na, uso hanggang ngayon. Hanggang ngayon, pinag-aalaya ng bulaklak. Halimbawa, kung nandito sa parokya ang nanay ni Father, yes, correct. We will offer flowers and chocolate to her. Exactly, yes. Or birthday ng nanay nyo, malaman, yun ang ginagawa nyo. Yes. Diba? Halimbawa na dyan ang First Lady ng Pilipinas or First Lady ng United States. Paanayan niya ng flowers. Bouquet of flowers ang iniaalay niya. Yes. Pag alam mo nandiyan ang nanay ng Panginoon, iniaalayan siya ng bouquet of flowers. At pagkasutuan sinasabi nilang, Hail, full of grace, the Lord is with you. Kaya yan ay tumatak sa puso ng mga Kristiyano simula noon, kahit na iniakyat na siya sa langit.
patuloy pa rin nilang nire-recite yun. At hindi lang yan para parangalan si Maria, sekundary lang yun. They are reciting it in prayer, no? 3 times a day, which we call Angelus, para alalahanin yung history of salvation. It's an incarnation. Yan, binigay yan ng Panginoon, yan ay palatandaan na dumarating na sa atin ang takapagligtas. So, Rosario, tama si Father, no? It's from Spanish. Rosario is bouquet of roses. Yes. Yan ang ibig sabihin ng Rosario, bouquet of roses. At kaya inialay sa mahal na Birhen tulad po ng bawat ina. But in the tradition of the church, ginawa actually sa kay Mama Mary. No? Yes. While repeating. Now, sino nagbuo, no? Kasi may mga santo na parang nasa likod ng pagbubuo at pagpropromote ng rosaryo. Well, ang unang pinakasikat po na bubuo ng rosaryo talaga in the present form, no? Kasi ito na yung present form. May mga nauna pang form diyan, pero the present form which became very popular as we have it today, na dapat lahat tayong Katoliko may rosary sa ating pocket, ay si Saint Benedict during the... Let me tell you one story. Now that you said that, I gave a retreat to the Pink Sisters. Opo. And they come for consultation, no? Yung mga madre, one-on-one. Came one all Pink Sister to the consultation room, and she told me, do you have a rosary? Not good morning, not good afternoon. No. Do you have a rosary? Yes, sister. Now in your pocket? Yes. Let me see. Why? Let me see. And then she told me, because if a priest doesn't have a rosary in your pocket, I don't want to talk to you. I will never forget that. I was really surprised. And but beautiful. I found it beautiful, Lord Sister. Thank you very much. Pinakita ko kasi otherwise hindi talaga akong kakausapin. But sabi ko, thank you Sister for saying that and for reminding me that. Sabi niya, you have to be connected with your mother all the time. So, you were saying, so sino nag-invento nitong format na nakikita natin? Si Saint Dominic. No, kaya nga po ang Our Lady of the Rosary, no, yung Lanaval de Manila, ng Nuestra Señora del Santissimo Rosario, no, ay sikat na sikat sa mga Dominican. Kaya nga yung Our Lady of Manaoag, which is Our Lady of the Rosary, ang Santo Domingo Church, nandiyan ang Our Lady of the Holy Rosary, yung parokya ng UST sa Manila ay Santissimo Rosario Parish, dahil nga Dominican ang nagpalaganap ng pagdadasal ng Rosario in the present form that we have it now. Pero yan ay may mas matagal pang history. Bahagi iyan ng devotion sa mahal na Birhen from the time of the apostles until now. So hindi na yan pag-o-offer ng material flowers sa mahal na Birhen, kung hindi yung recitation ng Our Father at saka ng Hail Mary. Iyan ay spiritual bouquet of roses being offered in her honor and for the glory of God. Opo. So parang ang when you pray the rosary, the flower that you are offering is yung bouquet na binigyan ni Anghel Gabriel. Opo. No? Ng Diyos sa pamamagitan ng anghel, no? Yung pagbati ng anghel, yung reminder to Mama Mary that you are full of grace, that the Lord is with you, etc. You are giving her that bouquet of flowers, no? The bouquet that ang Diyos ang nagbigay sa pamamagitan ng Anghel Gabriel. Di ba? Napakaganda po yun. Napakaganda. Yung structure ho ng modern rosary, why do we have 5 we call mysteries? Okay, unang-una po sa lahat, nag-uumpisa siya with a cross. Kaya makikita niyo yung mga walang dalang rosary, pag nag-side of the cross sila, nilalagay yung sa lips nila itong hinlalapin to signify na I want to kiss the cross of the Lord. So, kaya pag may dalang rosary, usually we kiss it, okay, in the beginning and at the end. Para ipakita sa atin na ang sentro ng buhay natin ay si Kristo. Ang Panginoong Jesucristo ang Alpha and the Omega, the beginning and the end of our life. Revelation chapter 9, chapter 1, verse 19. Okay, at pagkatapos po niyan, Our Father, kasi ang unang panalangin, pinakamatinding tinuro sa atin ng Panginoon, ang Our Father.
Three Hail Mary kasi yung tatlong angelic salutation signifying the announcement of salvation. Okay, tapos glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, sapagkat alam natin na ang ating pananampalataya ay Trinitarian. So, tayo ay bininyagan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At pagkatapos po niyan, mayroong 5 series ng pagninilay sa buhay ng Panginoon. So, halimbawa lang po yung misteryo ng tuwa. Ang una ay ang pagsilang ng ating Panginoong annunciation to the Blessed Virgin Mary by the angel. So yan ang una, nire-reflect natin ano pa ang nangyari noong panahon na naghihintay pa ang daigdig ng tagapagligtas. At finally, sinubok ng Diyos Ama yung anghel sa mahal na Birhen. So, yan ay sabi ng mga santo natin, sabi nila San Agustino, for thousands of years, the entire cosmos was waiting for the coming of the Messiah. But at that moment when the angel was sent, so the whole world was in ecstasy. Talagang napakatindi. Kaya muli nire-recite natin yung Our Father to signify that God has a plan of salvation. At pagkatapos niya nire-recite natin yung 10 Hail Mary to remind us of the word of the Father announcing God's plan of salvation. The salvation will come in Jesus, but through Mary. In Jesus and through Mary. And then afterward, the visitation of Mary with Santa Elizabeth, and then the birth of Jesus, the presentation in the temple, and then the finding of Jesus in the temple. So yan ay pagninilay. It is a meditative prayer. Hindi lang tayo nagre-recite, kundi yung isip at puso natin ninanamnam, pinagninilayan yung mga misteryo ng buhay ni Kristo para mas higit natin makilala si Kristo sa pamamagitan ni Maria. Father, may question si Virginia dito. Mga fathers, mayroon po ngayon na rosary ng 10 decades lang. Okay lang po ba na gamitin niya? Yung parang bracelet po yata yun. Basta aprobado ng simbahan. So halimbawa sa parokya ninyo, alam ninyo na for sure na ang Santo Papa o di kaya the bishop of your place has approved that. O kaya yung recitation ng rosary na iyan, ginagawa sa parokya nyo, approved by your parish priest. Alam naman ng parish priest natin, kung yan ay aprobado ng ating Santa Iglesia, then you are properly guided. Sa Kabayansan kasi may mga special rosaries na based on Franciscan spirituality, mga ganon. Meron iba naman sa ibang mga saint naman. Also yung bracelet, Carmelite, one mystery lang na yun, yung bracelet, o pati rings, para uulitin mo ng 5 times. Yes. So kinakailangan aprobado ng ating Santa Iglesia. Yun, kagaya-gayang mga yung mga bracelet o rosaries, aprobado naman yan. Tanong po ni Randy, good afternoon po, ano po yung mga promises ng rosary? Okay, well, we don't have it here as of now. We will give it to you next time. Okay, so we will. Kasi po yan ay napakadali nang i-research sa Google. Okay. Yeah. Okay. So I think the question, meron pang isa. Dear Father, what about the people praying so speedily? May effectiveness po ba yun? Mabilis magsalita? Well, unang-una po sa lahat, naintindihan ko po kayo yung katanungan kasi ganyan yung nangyari sa akin nung bata pa ako. Kasi yung nanay ko mandadasal, pero naintindihan ko naman. Kasi meron kami isang kapitbahay na palola na ang turing ko. Ang bilis-bilis magdasal. Kasi lalo na pagdasal yung sa patay. So halimbawa, kunwari, yung dasal na halimbawa, Sante Agustino, mga ganyan, ora pro eo, ang tamang pronunciation. Kasi San Agustin, ora pio,
no, Santa Ana Orapio. Ay, masama sa Tagalog. Kasi sabi kanya, ipanalangin mo siya. No, Saint Benedict, ipanalangin mo siya. No, San Juan, ipanalangin mo siya. Sa sobrang bilis, plancha. Sabi, Lolo, bakit mo plancha? Anong plancha? Ipanalangin mo siya. Planchahin mo siya. Ayan, kaya mag-iingat po tayo. Hindi dapat, wag naman sobrang bagal, wag naman sobrang bilis para hindi mawala yung sense. Yes, I Kasi think pag that's the wala yung point na sense. hindi mo walang sense, no? Kasi the reminder of Jesus, by the way, is valid for all of us. Yung pag magdasal na walang kabuluhan. That's not only for the pagan, that's also for us. No? Oo. That when we pray, we have to put meaning in what we are saying. So, importante sa ating na hindi ho maging basta kailangan tapusin. Kaya karirahan lang. Minsan nangyari sa mga parokya, talagang karirahan sino mauna matapos. No? And pag nawawalang kabuluhan, that prayer ay walang kabuluhan altogether. It's a waste of time. Waste of no? time. Oo. Kaya importante ho na talaga andyan yung puso. Kailangan andyan yung puso. Kaya tandaan ninyo, we announce the mystery by saying pinagnilayan natin ang misteryo ng ganitong ganyan-ganyan. Hindi natin tinatagbuhan ang misteryo nito, hindi natin kinakarerahan ang misteryo nito, pinagnilayan. There is a mystery from the scripture that we meditate on every mystery of the Rosary. Yeah, kaya yung nga po, meron nga pong iba, no, mahilig mag-Latin. Tapos hindi nag-aral ng Latin, kaya mali-mali ang pronunciation nila, mali-mali yung pagpuputol, yung mga poses ay malimbawa, yung dasal sa patay, Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. May mga matatanda akong naririnig na ganito yung mali yung putol-putol, yung pagkakaputol, Rec aeternam dona eis strikiting pase, mga ganyan. So, yung una ng bata ako, okay lang sa akin, yung galing-galing nila magdasal, Latin pa. But when I entered the seminary, we studied Latin. Walang kabuluhan. Wala palang kabuluhan. Walang kabuluhan. Kaya akala nila, no, siguro sabi na lang natin, tinitignan ng Panginoon ang puso nila, hindi nila yung salita. Pero at the same time, careful pa rin tayo. Yes. Kinikwento ko nga kay Father kanina, may bata na lumapit sa akin sa Kristan. Sabi, Father, hindi ko po talaga maintindihan yung Our Father na English. Bakit? Ano po ba ibig sabihin ng Thy Kingdom Come? No, hindi Thy Kingdom Come, kung hindi Thy Kingdom Come. Ano ba yung dangkang? Di ba? Kaya kapag mali yung pronunciation natin, magkakamali din yung pag-intindi natin. At maaaring makaapekto rin ito sa mga bata na nakikinig sa atin. Correct. Talon ni Helen, Father, okay lang po ba mag-rosary kahit mag-isa? Kasi sabi mas effective yung may kasama madalas po kasi ako mag-isa. Salamat. Well, ang kagandahan sa ating Katoliko, meron tayong mga dasal na sama-sama nating ginagawa. Ang rosary pwedeng gawin ng sama-sama as a family. Pero kung ikaw ay nag-iisa, nasa trabaho ka, nasa boarding house ka, estudyante ka na nasa boarding house sa university, o hindi kaya nasa abroad ka, o FW ka, nag-iisa ka dyan sa iyong tinitirhan, then recite the rosary alone, and you will never be alone. The God, the Father, and the Holy Spirit, and the Lord Jesus will be with you. The angels of the Lord will be with you. Mama Mary shall be with you. Tanong ni Lord na, Father, how about Father yung pag-pray po ng Divine Mercy Chaplet? Sometimes hindi ako nag-rosary ng Angelus. Is it okay lang po ba ng Divine Mercy Chaplet or dapat mas okay pareho? Well, mas okay kung pareho pong nire-recite, pero at the same time, lagi po natin tatandaan, strictly speaking, ang rosary is a devotional prayer. Hindi po yan kagaya ng banal na misa na obligatory. Okay? Yung Christian prayer, yung liturgy of the hours, para sa aming mga pare, mga madre, mga clergy, ay obligatory. Okay? Pero ang rosary, ayan ay hindi po obligatory kasi devotion yan. O yan, that's a popular devotion, which is special to our heart. So if ever, for instance, na ang gusto ninyong dasalin,
ay novena to the Sacred Heart, the litany to the Sacred Heart, o kaya Divine Mercy, wala namang masama diyan. Kasi napakaganda at aprobado rin ng simbahan ang mga dasal na iyan. Ang mahalaga lang, huwag magdadasal ng mga bagay na hindi aprobado ng simbahan dahil maaaring may heresiya na nakalagay doon. No? Tanong po ni Randy, Father. Good afternoon po, Father. Isa pa pong tanong. Yung mga iba po, sinuot, binulsa at nilagay lang po sa motor o sa sakyan ng rosaryo, pero hindi naman po nagdasal ng rosaryo. Kailan po ba yun? Okay, unang-una, in a way, yung paglalagay ng rosaryo sa kotse, sa motor, ay that's very nice. Pinakikilala nila sa buong mundo, Katoliko ako. And this is my faith. I love Mama Mary and I love the Lord Jesus. No, I belong to the Lord. I want my car and my motorcycle be protected by the Lord, from all evil through the intercession of the Blessed Virgin Mary. Yun ang positive side, no? Pero pag hindi nagdarasal, that's not good. Dapat magdasal din, no? Hindi lang pakitang tao, kung hindi talagang ginagawa. At lalo hindi anting-anting ito. Hindi po anting-anting bawal. Masama po sa atin ang anting-anting. Tanong po ni Roy, may nasaksihan na po ako isang pangkat na may tono ang kanilang pagrorosaryo, kaya lang ang tunog ay parang yung commentator sa karera ng kabayo. Tama po ba lagyan ng creative license ang recitation ng rosary? Well, depende po kasi yan sa tradisyon. May mga monasteries na kinakanta nila ang rosaryo. May mga kagaya sa EWTN, pag pinanood nyo tuwing alas 3 ng hapon, kinakanta yung Divine Mercy Chaplet. Kasi chaplet yan. Yung mga litany, may mga tono yan. Yung Litany of the Saints, may tono. Santa Maria, ora pro nobis, mga ganyan. Okay, pero kaya sabi nga natin, dapat gawin ito ng tama. Na to the point na hindi na maiintindihan ng tao. From Gia, Father, pwede po ba magrosaryo na putol ang dasal, magdasal ng 3 mystery, tapos mamayang gabi yung continuation? Pwede naman. Wala namang masama doon. Kasi ang mahalaga, sabi nga ni San Pablo, we must always pray always. So kaya minsan, halimbawa, may free time ka, let you pray. Ituloy mo later. So, exert effort to continue it. At merong iba naman, habang nagda-drive sila, they put on the recording ng Holy Rosary and they recite. Yes, very nice. Kasi 15 minutes lang naman yung rosary or 20 minutes. After nung matapos mag-rosary, magsa music naman. Nasa EDSA ka pa rin. Nasa EDSA ka pa rin. Tanong po ni Sandra, Father, what about when I fall asleep while praying the rosary? Am I committing a sin? This is a very common question. Okay, unang-una po sa lahat, kapag ikaw ay talagang pagod na pagod, nakatulog ka, gaya ng mga nanay na nag-alaga ng mga bata, na talagang masakit ang katawan, naglaba, nagplancha, nagluto, at naturally nakatulog ka, yan ay natural reaction ng iyong katawan after all the sacrifices. Ang tradisyon ng ating simbahan, sinasabi na if a person fall asleep after hard works and great service to the family, and at work, your guardian angel will finish your rosary for you. Pero kapag nakatulog ka dahil sa katamaran, hindi ko konsintihin ng Panginoon at ng guardian angel natin ang ating katamaran. Last 2 questions, Father. There are more than 2, pero next week yung iba, But these are very 2 interesting questions. From Christine Doria, happy birthday, Ma'am Doria. Before, wala naman luminous mystery sa rosary, ngayon mayroon na. How come? Dahil si St. John Paul the Great decided to add, unang-una sa lahat, para mas palalimin ang pananampalataya natin. Dahil may maiba pang misteryo ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo na gusto niyang mas matutukan natin sa pagdadasal ng rosaryo. So for instance, the luminous mysteries, inumpisa niya sa baptism ni Lord sa Jordan.
So it will remind us of our own baptism, no, and the importance of the sacraments in our life. Ang sumunod dyan, Naging feast at Cana. ang wedding feast at Cana. So, pinapaalala sa atin ang role ni Mama Mary sa salvation as intercessor of our faith at preparation din yan sa Holy Eucharist. Number 3, transfiguration, proclamation of the gospel. Okay, so ibig sabihin, no, pinapaalala sa atin ang Panginoon, na pinapaalala sa atin ang Santa Iglesia na dapat natin pagnilayan, no, sa pangangaral ng Panginoon, diyan niya tinatag yung Catholic Church, ibinigay niya sa atin ang Word of God, no, at pagkatapos, no, ay through Jesus, the perfect revelation of God the Father has been given to us. Number 4 is transfiguration of Jesus, which is to remind us of the divinity ni Jesus. At pagkatapos yung number 5, institution of the Holy Eucharist, the importance of the Holy Mass and of the real presence. Maraming Katoliko hindi alam yan, na si Jesus ay truly present, body, soul, no, divinity, no, and even his humanity, of course, no, perfectly present in the Holy Eucharist. Once that the bread has been consecrated by Father Lucio in this parish and Father Glenn, no, yung substance ng bread and wine transforms into the body and blood of Christ. Pag sinabi natin body of Christ, hindi lang yung mula leeg hanggang bewang. It means the complete Jesus is present there. Final question from Tess Ricafort. Father, dapat po hindi po isabay ang dasal ng rosary sa Mass? Okay, but usually, hindi talaga dapat pagsabayin. Kapag ikaw ay nasa misa, makinig ka sa misa, pakinggan mo ang mga readings, no? Tingnan mo, pakinggan mo how the priest consecrates the bread and the wine, kasi that is the most sacred moment. Kaya usually, ang rosary ginagawa before the Mass. At pagkatapos mo magsimba, kung mo paiwan pa at magdasal pa ng rosaryo sa harapan sa pangharapan ng Panginoon, sa altar ng Panginoon, you can do so. But during the Mass, you must focus on the Mass. Iyan na yung karaniwang sinasabi na nung araw, dahil yung Mass ay natin, hindi nila maintindihan yung mga readings, hindi nila maintindihan yung mga dasal. Kaya yung mga matatanda, nagro-rosaryo doon sa likuran. No? Pero ngayon, ang gusto ng simbahan natin, Tinagalog ang misa, in English ang misa, Cebuano ang misa, Binisaya ang misa, para tayong lahat magkaroon ng active participation. So that we will know the Word of God by listening, and we will also deepen our knowledge of the liturgy. We can participate mentally, physically, through our eyes by seeing, through our ears by hearing, so that by doing so, alam natin, nakaka-participate tayo sa misa. Kaya nga minsan nakikinig ako sa isang alley, nakausap born again sa restaurant. Sabi, kayo mga Katoliko, sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan. Alam mo kapatid, nakikinig ako sa misa araw-araw, nagsisimba ako. Wala naman nung binabanggit, oy Diyos-Diyosan, sinasamba ka namin. Wala nang sinasabing ganun si Father, kaya mali ka dyan. Nakikinig siya. Pag hindi siya nakikinig, sabi niya, ay totoo nga ano. Talaga sinasumasamba kami sa Diyos-Diyosan. Pero siya, alam niya, nakikinig siya. Hindi totoo yan. Walang ganyan sa misa namin. Alright, well, oras na pero hindi po dito matatapos ang usapin ng Rosary. We will continue, we will have a look at the mysteries, we will have a look also, maraming questions about yung mga litanya, no? Yung mga very beautiful mga names of Mary that are very biblical, no? Na ginagamit po ng ating mga litanya. So, bago matapos po ang ating episode, I invite all of you to pray one Hail Mary all together. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Good afternoon po. Thank you very much. See you next week. We will explain the litany next time.
piece by piece.